Church. Good morning po sa lahat. Ayan. Alam po natin na medyo mainit po, pero ito po yung sign na mainit ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So tayo po lahat ay tumayo, umawit tayo ng may galak. May galak, may saya, may gawa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap lang, puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at pag-uuli para sa Diyos. Nakating ng puso, pinagpala ng lubos. May galak, may saya, may gawa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalako. May awit, may sayaw, at pag-uuli para sa Diyos. Nakating ng puso, pinagpala ng lubos. Hanggang ay kapayapaan. Ay kapayapaan. Ay kagalakan. Loob na ay kalakasan. Sa bawat puso na papagat. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba.
Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa Kanya'y bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wakas na papuri sa Kanya'y purihin siya. Awitan natin siya. Luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Amen. Yes. Lord, maraming salamat po sa iyong walang hanggang biyaya sa amin. Sa binibigay niyo sa amin sa araw-araw, Lord. Kahit kailan, hindi po kayo nagkukulang, Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagputulan ang haba, at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, sulihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagpupunan ng haba, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasulihan ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di na mahirap ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sobrang biyaya mo. Ang walang salang manunubos, magbago ng parusa na nararapat sa akin. Anong kapag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Hinapag mo ako sa aking karumihan. Ibig mo ako
Panginoon, maraming salamat sa sukdulang biyaya mo. Sa pagbibigay sa amin ng buhay. Awitin natin siya ng hallelujah. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan ba wala kang katulad? Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Maraming salamat po, Jesus. Kahit sa habang panahon ay wala kang katulad, Panginoon. Walang higit sa iyo, walang kahit sino mong papantay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos na nagligtas sa amin lahat, nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay, Panginoon. Nais namin pasalamatan ka sa habang ng aming makakaya, Panginoon. Gusto ka namin pakilala, gusto ka namin bigyan ng papuri, Panginoon. Ibigay ang lahat sa amin, sa iyo, mula sa amin, Panginoon. Ibigay mo din ang mga buhay namin upang papurihan ka, Panginoon. Dahil ang biyaya mo ay sapat sa araw-araw, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning.
Yung Sunday school po natin ay sa taas at mapalad sila doon, aircon yun. Parang gusto kong matin ng Sunday school. Okay. Well, pwede ba nating ikot yan at batiin po natin yung mga kasama natin na nanonood sa online para makita nila sa atin at makita nila ang ating mga kapatid. Okay, kumukuhay-kuhay kayo. Ayan, nagpapay-pay. Ayan. Well, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat at least meron po tayong face-to-face ngayong umaga. Amen po? Sapagkat last Sunday ay tayo po ay online service. No? In fact, manuwag pa tayo. Meron pang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. No? 7. At saka may balcony, 2 po kasya dito. So kung isang daan tayo, baka kumasya tayo. Ha? At ang kagandahan lang po ngayon ay hindi tayo kakain ngayon ng Burger King. At makakabili tayo sa iba. Salamat sa mga kapatid, nagdala ng mga pagkain, no? At nandoon po, talagang tayo po ay every Sunday may pagkain. Palapakan po natin yung nagdala yan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. At welcome po natin, of course, ang kapatid ng Paz at kasama yung kanyang apo. So, welcome Paz sa unang pagkakataon. Pumunta pa siya sa Burger King. Buti na lang nando si Richard at sinundo at sila ay nakasabay at nakapunta rito. Salamat. Okay. Nakita ko rin ng kapatid na Renzi at malakas na. At pwede na ulit mag-basketball, mag-volleyball at siya po ay nagkaroon ng operasyon. Ano po, at ngayon ay kasama po natin. So, ang tanong ko po, kumusta po kayo? Okay po kayo? May dala ba kayong pampahin ng pawis ha? Mamaya pagkatapos ng service, meron po tayong meeting lahat. Okay? Pero siyempre, kasi pag-uusapan po natin, bagamat may lugar tayo rito at pwede, ay pag-uusapan pa rin po kung ano ang gagawin natin. At siyempre, ito po ay subdivision, kailangan po natin at least may paalam sa kanila para alam nila tayo rin naman hindi mahihiya dahil sa mga parking at siyempre minsan baka narinig nila tayo at yung pa man ay ibigay natin sa Panginoon ang lahat at naniniwala ako siya ang bahala. Amen po? Bagamat meron pa po tayong option yung clubhouse sa Kainta, pwede pa din po yun, depende sa atin. Kung ito naman ay mapapalamig natin at okay, pwede din po. No? Gagawin natin siguro 2 service, 3 service, may ibang hapon. So pag-usapan po natin yan, mamaya pagkatapos po natin. Pwede ba natin kamayan at batiin pa rin yung ating mga katabi sa umaga nito at sabihin natin, pagpalain ka naman ng Panginoon. Okay, nandito pa rin tayo sa anong tawag sa statement of faith natin. Hindi na po natin nilagay statement of faith. Last Sunday, nakalagay po yan. Then, dinibyo po natin at pinag-aralan po natin. At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat isa po sa ating pananampalataya at sinasampalatayanan ay ang ating Panginoong Jesus ay Diyos at nagkatawang tao. At yan po ang muling pag-uusapan natin ngayon. Last Sunday ay ang ating tema ay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Kayo po ba ay naniniwala at sumasampalataya na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos? Yes. At siya ay nagkatawang tao. At ngayon, pag-uusapan po natin yung kanyang pagkakatawang tao or Jesus humanity. In fact, nagpapasalamat ako sapagkat marami akong katanungan tungkol sa ating Panginoong Yesus, lalo na sa kanyang pagkatao. Kasi siya po ay Diyos, pero nagkatawang tao. So, paano po yun? No? So, marami pong pwedeng pumasok na mga katuruan at mga bagay na maaaring pumapasok sa ating isip na nung siya ba ay nagkatawang tao, nakakaramdam ba siya tulad natin? Nung siya pinapako sa krus, masakit na talaga yun. Nung siya ay nagutom at nauhaw, totoo ba yun? Bagamat merong nasulat. Talaga ba siyang tao? Bagamat tayo ay naniniwala na ating Panginoon ay Diyos,
Pero maaaring iniisip natin, naging tao ba siya tulad natin? Yan ang tanong. Talaga bang namatay siya? At pagkatapos, nabuhay na maguli? Yan ang maraming tanong. Ano po? Sa kanya pumapasok tungkol sa ating Panginoon Yesus. Sa kanyang humanity. Kasi may nagsasabi na nung panahon yan, may katuruan na ang ating Panginoon Yesus, bagamat nagkatawang tao daw, pero hindi daw talaga totoong tao yun. Ang sabi po ng katuruan yan, siya ay isang parang ghost o kaya illusion. Yung nakikita nila ay bagamat may nakikita sila, pero hindi totoong merong yung laman at tao at katawan. So parang nakikita nila talaga, hindi material at physical, kung hindi ito ay illusion o espiritu. Yun po yung kanilang pumapasok sa kanilang turo sa atin. Kaya pala, kapag nagsalita siya bilang tao, bilang tao siya. Pag Diyos, Diyos siya. So parang may dalawang personalidad. May dalawang nag-exist. So yun po yung isang pangalawang katuruan. At marami pa po, halos 4 yan, meron nagsabi na nagkatawang tao siya, pero actually meron siyang nararamdaman, pero yung isip niya ay Diyos yun. Hindi na isip ng tao. So meron siyang katawan na kumakain, nakakaramdam, pero yung isip niya ay hindi na tao yun. Diyos yun. So isa po yun sa maaaring tinuturo ng mga ibang mga turo. At meron pa, nag-mix na kung saan yung humanity niya, deity na lang, sumama na doon. So ang tanong, ano ang atin? Paano po natin tinatanggap ang humanity ng ating Panginoon? Kasi sa Isaiah 53, 1-12, talagang merong hula at saka experience ang ating Panginoon ay talagang nagkatawang tao. So ang ating pong sinasampalatayanan at kinikilala na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos at nagkatawang tao, pero isang person. Maaari, dalawang nature. Kasi meron siyang human na o pagkatao at pagkatapos siya po ay Diyos. Pero definitely, ang sinasampalatayanan natin, siya rin yun. Meron pong siyang isang person lamang. Pero meron dalawa na Diyos siya at siya po ay nagkatawang tao. Sapagkat darating ang panahon, ang ating Panginoon Yesus, nung siya po ay namatay at nabuhay na maguli, nagkaroon siya ng tinatawag na glorified body, heavenly body, at pagkatapos, sabi po sa Revelation, babalik siya at makikita natin siya. So sa madaling salita, kung ano yung nakita ng mga alagad na nabuhay na maguli, babalik at mag-ahari na makasama natin. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Yesus ay isang person, nagkatawang tao siya, Diyos siya, siya po yun. Okay? At pagkatapos, siya na po ang maaari na habang buhay na makikita natin at makakasama natin sa maraming mga taon. So yun po yung ating pagkakilala. Siguro po, sa mga prayer meeting natin at saka sa discipleship natin, may tanong kayo at siguro mapag-uusapan po natin yung mga bagay na yan sapagkat napakahalaga. Kasi po na-undermine ang ating Panginoon sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. At maaaring sabihin ng iba, hindi naman talaga siya namatay at hindi naman niya talaga naramdaman at hindi naman talaga siya nagbayad ng ating mga kasalanan at hindi naman siya talaga nabuhay. Kaya na-undermine po yung sacrifice na ginawa ng ating Panginoon Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit nga po ba merong pagkakatawang tao ang ating Panginoon? Una, yung pong mediation ay napakahalaga. Kapag ka po siya ay hindi nagkatawang tao, walang sino man dito po sa mundo na pwedeng mag-mediate o gumitna sa Diyos at sa tao. Ang ating Panginoon ay qualified sapagkat ang sabi, for there is one God
and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Dahilan dyan, ang ating Panginoong Yesus ay pwede sapagkat siya ay Diyos at pagkatapos nagkatawang tao. Kaya siya po ang ating tagapamagitan. Hindi po pwede ang sino man. Pwede po ba kayo? Pwede po ba ang pare? Pwede po ba ang pastor? Hindi pwede. Kasi tao lang kami. Tao lang tayo. Hindi tayo Diyos. No? Hindi tayo nagkatawang tao, hindi talagang tao tayo, sapagkat tayo po ay pinanganak ng mayroong magulang. At ang magulang natin ay parehong mga tao din. Okay? Ang ating Panginoon, ang kanyang ina, sa pagkatawang tao, ay si Maria, pero ang banal na Espiritu, of course, dahilan sa kapangyarihan ng Diyos, siya po ay nagpunsig. So, siya po ay iba kaysa sa atin. Kaya, siya po ay mediator. The perfect sacrifice for our sin. Dahilan din sa humanity ng ating Panginoon, naging perfecto siya na maging sakripisyo sa ating mga kasalanan. Ano pong sabi sa Hebrews 2:17? Kaya nyo bang basahin? Sige nga, 1, 2, ready, go. Okay. Tingnan mo therefore he had to be made like his brothers. Probably yung brothers na yan ay maaaring, kasi Hudyo siya. So ang tawag niya maaari sa kanyang mga kasama ay mga Hudyo. Ang sabi niya, therefore he had to make like his brothers in every respect. So that he might become what? A merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation o pambayad for the sins of the people. Kaya siya po ay nagkatawang tao na tulad ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kapatid, ng mga Hudyo o tao na katulad natin. Kasi po yung brothers, maaari po ethnicity yung original na kung saan tumutukoy sa kanyang mga kababayan ng mga Hebreo o ng mga Hudyo. Pero makikita po natin na sinasabi niya na siya po ay tulad ng kanyang mga kapatid. Okay? In every respect. Yan po yung sinasabi ng mga talatang yan. Mahalaga din po na makita natin yung reason ng significance kung bakit po itinuturo yung Jesus humanity. Okay? So, titingnan po natin yan. Ang ibig sabihin po, Jesus humanity means that God has truly encountered the human condition with all the weaknesses, temptations, and sufferings, yet without sinning. Okay pa po kayo? Na-concentrate po ba kayo so far? And sufferings, yet without sinning, this assures believers o tayo that God understands their struggles and experiences deeply and personally. Scriptures like Hebrews 4:15 emphasize that Jesus can empathize with our weaknesses because He was tempted in every way just as we are. In fact, nung nabasa ko to, very comforting, lalo na po yung Hebrews 4:15. Kasi tinatanong ko nung bata ako, kung siya Diyos at nagkatawang tao, ang tanong ko, talaga bang niya nararamdaman niya yung nararamdaman ko? Yung aking depression, yung aking temptation, yung aking trials, yung aking sufferings, yung aking desires, yung lahat ng yan, yung discouragement, yung sadness, sufferings, talaga bang dinanas yan ng ating Panginoon? Actually, sa mga talata at sinasabi po natin, nararamdaman at dinadanas ng ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay umiiyak at parang ang piling mo nag-iisa ka lang at para bang malayo ka at marami kang problema at depressed ka, tandaan po natin, dinanas siya ng ating Panginoon.
marami po tayo makikita sa banal na kasulatan na ang ating Panginoon hindi lamang tinukso, kung hindi nakaranas siya ng hindi lamang kamatayan, kung hindi kahirapan ng kanyang kalooban at sarili, hindi lamang po sa pamilya, hindi lamang po sa kanyang kababayan, kung hindi sa mga tao na mga nagpahirap sa kanya. Actually, ang naisip ko ngayon, maraming mga kahirapan ng ating Panginoon na hindi ko pa dinanas. Amen po? Kasi hindi ko pa po dinanas ang mamatay. Ha? Ang Panginoon, hindi lamang basta namatay, pinahirapan pa. Kaya in every respect, naranasan niya yung hirap. Buti pa nga yung iba po, hindi ba meron, kasi yung kanya, capital punishment din. Ang tawag doon, talagang papatayin siya. Capital punishment, buhay sa buhay. Yung iba po, capital punishment, pero lethal injection. Matutulog ka, hindi ka nagigising. Yung iba naman, anong tawag doon? Yung kinukuryente, siga elektrika. Ha? Mabilis yun. Nakatali ka, hindi ko pa rin naranasan yun. Sino na nakaranas? Ang bilis lang nun. Ang sa Panginoon, hindi ganon. Torture po yun. Ang tawag doon ay yung pagpako sa krus. Hindi lamang siya, marami pa. Yun po ay gawain at capital punishment ng batas ng Roma. Kasi doon po merong tinatawag na humiliation. Hubad ka doon, papakuha ka, at pagkatapos, unti-unti ang iyong pagkamatay. Alam niyo, maganda, isang pag-aralan po yan. Kasi baka akala po natin ang kamatayan ng ating Panginoon ay simple. Pinahirapan po siya. Pinako siya, sinaksak, at pagkatapos po itinayo doon. Yung kanyang kahirapan, marahil ay sobra. Sa kanyang physical na naranasan. Yung emotional, yung psychological, nagsuffer ba siya dyan? Naranasan niya yan. Na kung saan siya ay pagsalitaan ng sobra na hindi mo kayang tanggapin. Marahil tayo ay nakaranas ng kahihiyan. Ako, napahiya na. Napahiya na ba kayo? Tiniya na ba kayo? Yes, ako napahiya. Marami pong mga bagay. Mga karanasan ko na minsan parang pag iniisip ko na parang nakaka-depress. Lalo na naranasan mo na mahirap ka pagkatapos merong mayaman na kung saan para kang ibinababa. Naranasan niya na ba yan? Yung iyong pagkatao. Na awang-awa ka sa sarili mo. Na minsan naglalakad ka sa isa, nag-iisa ka, madilim, umiiyak ka, at naglalakad ka. At tumitingin ka sa taas, madilim at ganyan. At halos umiyak ka araw-araw. Ako nga, naranasan ko po namilego Kasi inutusan ako dahil ako po ay naging parang kimoy. Yung may katulong. At dito po sa may bandang Ortigas, sa may bandang Mandaluyong, ewan ko kung inabutan niyo pa yung Cherry. Cherry Pudimart. Pudirama. Binibilisan ko na. Nalipat yan banda dito sa Masina. Noong araw po, nasa Mandaluyong yan. At pinamili ko niyan. Namili ko at napuno ko naman. Ang hirap kong hanapin. Pagdating sa bayan, hindi tinanggap yung card kasi hindi akin. Nagputos sa akin ng missionary. Tinitingnan ako ng mga tao kasi ang daming mga tao pagkatapos po, para bang nanakawin ko yung panamili. Nakakahiya kaya yun. Nandun ka sa counter, inilagay lahat, pagkatapos hindi tinanggap, bayad. At ang sabi, sorry po, hindi po pwede po ito. Hindi po ito inyo. At nagtinginan lahat. Okay. Isa lang po yan. May karanasan po ako, binata ako, meron pa ako, may mga crush ako ganyan, pero nagbubuhat ako ng, nagihila ako ng baboy. Alam mo yung baboy? Kambing pala, kambing. Bakit? Kasi po, nag-aalaga rin ako ng kambing kasi naging pet ng mga anak. Pagkatapos, isinuga, tapos kinuha ko, nahat ako sa karsada, at pagkatapos titingnan ng mga tao, ang edad ko po nun siguro 21 years old.
Eh, di ba pag 21 ka, medyo binata ka. Tapos hila-hila mo, kampi. Eh, dadaan pa dun sa parang may mga crush ka, binata ka. Kakaya naman to. Now, marami tayong karanasan. Ang Panginoon, dinanas niya in every respect. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa aking sarili, kunin mo na ako, Lord. Sobrang sakit nito. Sobrang kahiyan nito. Sobra na to. Hindi natin kayang sabihin yan. At nagkakamali tayo at nagkakasala tayo na para bang dinaig pa natin ang ating Panginoon sa kanyang humanity, sa kanyang kahirapan, sa kanyang suffering sa atin. Mas na-appreciate ko ngayon ang kaligtasan ng Panginoon sapagkat hindi lamang pala kaligtasan per se, kundi yung kaligtasan yun ay merong paghihirap, merong sacrifice na binigay sa atin. Magandang challenge sa atin ngayong umaga. May konti kayong sacrifice ngayon. Amen? Pinapawisan kayo? Nahirapan kayo? Yung iba hindi, no? Yung iba okay. Kasi yung iba pawisin eh. Ako hindi eh. Pinapawisan lang ako pag talaga na ano. Pero hindi na ako pawisan ako. Bakit? Pero misis ko eh, talaga namang hindi pa gumagawa, pinapawisan na, meron gano'n. Pero minsan, napakasarap damahin na meron tayong sacrifice para sa Panginoon. O parang di kayo nag-ano ha. Kasi alam nyo, sa buhay nating lahat, kasama po ako, at marami sa atin, actually, kukunti na po ang sakripisyo natin. Parang di kayo nag-i-amen. Kaya lahat tayo bumibilog. Tanda natin yan. Di ba? Konti na po kasi dumating na po yung pagkakataon na yung ating buhay ay komportable. Oh, just be honest. Komportable po ba ang buhay nyo? Yes! Lahat tayo. Matanong nga, sino ba pag natutulog dito naka-aircon? Baka halos lahat po tayo. Diba? Ibig sabihin, pupunta tayo sa sa mga bahay natin, sa trabaho natin, sa labas, at etc. Komportable tayo. Kaya pala, ako, sabi ko na kayo, ha? Madali na tayo umangal sa Panginoon. Lord, ano ba to? Tama ba? Kasi nasanay na ako. Nanalo na tayo po ngayon yung mga anak natin, mga apo natin. Ay, naku, huwag kang tumakbo, papawisan ka. So, sabihin talaga, hanggang lumaki sila, ando na. Kaya pag natin, konti na lang ang sakripisyo. Ang sakripisyo na lang yung pag-solve ng math. Kasi sakripisyo sa akin yan. Yung English. Yun na lang. No? Dadalan mo naman siya ng pagkain. Pero alam mo, sa ginawa ng ating Panginoon, ma-appreciate natin. Kapag tayo po ay nakakaranas na kung saan ang paghirap, tandaan po natin, ang ating Panginoon ay naghirap para sa atin. The humanity of Jesus is essential for His role as a mediator between God and humans. Yun ang hindi nakikita ng tao. Na napakahalaga ng ating Panginoon ay nagkatawang tao sapagkat siya ay maninindigan at magsisilbing daan sa Diyos. As both fully God and fully man, He bridged the gap caused by sin, enabling reconciliation. Kaya po sa 1 Timothy 2:5, ang sabi po dyan, isa lamang po ang mediator between God and man, and that is the man, Christ Jesus. Kaya kapag hindi siya nagkatawang tao, wala pong paraan na kung saan ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan papunta sa Diyos. Kapag hindi mo tinanggap yan, ang itatayo ng tao ay relihiyon. Ang itatayo ng tao at gagawin ko ay mabuting gawa. Magsisikap ako. Gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng Diyos. Ang problema, hindi kaya akong tanggapin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal at ako ay hindi. Ang Diyos kailanman ay hindi nagkasala, ang ating Panginoon, at ako ay nagkasala. So, ibig sabihin, tayo po ay pwedeng patawarin sa ating mga kasalanan, pero by nature, tayo po ay makasalanan actually. Kaya kailangan po natin ng kapatawaran at paglilinis
ng Diyos sa pagitan ng ating Panginoon Jesus. Kaya ang ating Panginoon Jesus po ay naging kaisa-isang mediator. Sabihin sa katabi mo, isa lamang ang daan ng kaligtasan. Kaya nasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. There is only one mediator. Kaya kung meron po tayong mga kinalakihan na ginagawa nating mediator, kasi dumating tayo dyan sa mga idols at iba pa, nagkakasala ko. Sapagkat ang paraan lamang po ng kaligtasan ay ang ating Panginoon. Meron pang sinabi na ang ating Panginoon Jesus sa kanyang pagkabuhay sa mga patay, in a glorified body provides a foretaste of the resurrection hope promised to all believers. His humanity assures us that death is not the end, but the doorway to eternal life with God. Tingnan mo nga naman, kung di siya nakaranas ng kamatayan at pagkabuhay na muli, paano natin mauunawaan na kung saan tayo ay mamamatay, mabubulok ang ating katawan, at paano tayo magkakaroon ng idea ng pagkabuhay na muli? Kung hindi ginawa ng ating Panginoon Jesus ang pagkabuhay na muli. At nagkaroon siya ng katawan. At yung katawan iyon, ang sabi niya, ay tumasali ka, hawakan mo. Ito ay mga laman at buto, ito'y umiinom at kumakain, at kumain siya. At nag-stay siya ng 40 days. So meron siyang bagong katawan, pero ito ay dumadanas ng pagkain, nandun pa rin siya, nararanasan pa rin niya tayo, nagtuturo siya. So hindi siya espiritu. Nung siya po ay nabuhay na muli, meron siyang katawan, nakita siya, hinawakan siya. Bagamat ang katawan niya, medyo iba na kasi nag-glorified body siya. Kasi po may time na kung saan saradong-sarado sila, pero pumapasok ang ating Panginoon. Pero meron siyang katawan. Paano nasabi yun? Kasi nakita ko siya ng mga alagad. Nung si Tomas, ang sabi niya, absent siya nun. Nung dumating siya, ang sabi niya, Tomas, halika. See, ang sabi ni Tomas, my Lord and my God. Nakita siya. At hinawakan niya ang ating Panginoon. So yung mga alagad at mga 500 mga tao ay nakita ang ating Panginoon sabay-sabay bago siya pumalik. At nung pumalik siya, nakikita siya hanggang mawala. At babalik siya. At ipinangako sa atin, tayo po ay merong resurrection. Tayo po ay mamamatay, ililibing, mabubulok ang ating katawan, pero bubuhayin ka at bibigyan ka ng bagong katawan. Malamang yung mukha natin, yan pa rin. Pero mas maganda na, kakaiba na. Sa kanya na itanong yan. Pero ang maganda niyan, hindi po matatapos ang buhay mo, no? In fact, darating ang pagkakataon makakasama natin ang ating Panginoon. So, yung pangalan mo, siya pa rin. Tama po? Yes. Kasi yun ang isusulat eh. So, kung anong pangalan mo ngayon at apelido, ay yan na rin ang pangalan natin. Alam naman, mahirapan tayo kung meron tayong bagong pangalan. Kaya maaari kung yung pangalan kong Ricardo Ramos o kung ano man ang pangalan natin, yan na po ang maaaring pangalan natin habang buhay. Bahala ang Diyos kung bigyan tayo ng bagong pangalan, pero tayo yan at magkikita-kita tayo. At tayo po ay bubuhay muli. Kung dumating na ang ating Panginoon ngayon, mawawala na po tayo nito. Kasi ang sabi, mayroong rapture, yung inaagaw. No? So pag biglang nawala, at bangkuna lang, nasa taas na tayo. Gusto niyo na po ba ng rapture? Sana kayo na Lord, no? Tapos na ang mga problema natin. Ang sisiguraduhin natin, ako ba ay anak ng Diyos sa pagitan ng ating Panginoon Jesus? Ako ba ay sumampalataya sa Kanya? Ang pangalawang hamon sa atin, dapat maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. So, merong resurrection. Ang buhay po ng ating Panginoon as human presents the perfect, ito naman challenge din, example of obedience to God's will, demonstrating what it means to live a life pleasing to God. Believers are called to imitate His example in their own lives. So, isa rin pala na
ang ating Panginoon sa kanyang pagkatao ay naging human being sa atin, katulad natin, para makita po natin yung kanyang buhay na matuwid at banal at sumusunod at namuhay sa kalooban ng Diyos. So tayo po ganun din. Ang ating Panginoon ang siyang halimbawa natin sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ang sinuman sa atin. Bagamat, makita po natin na tumahanga tayo sa mga sumusunod sa ating Panginoon, pero ang Panginoon lamang po ang ating pinaka-perfect example. Kasi po, siya po ay nakaranas ng naranasan natin, pero hindi siya nagkasala at sumunod po siya sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo po, sa 1 Peter 2:21, ay inihimo na tayo po ay tularan natin ng ating Panginoon. Amen po? So, ang bawat buhay natin ay dapat po tulad ng ating Panginoon. Tayo po ay susunod sa Diyos sa kanyang mga salita, sa utos ng ating Panginoon, i-demonstrate po natin na tayo po ay namumuhay sa kalooban ng Diyos. Amen po? Then, makikita rin po natin yung prophecy at saka yung birth. Kasi po, pinatutunayan kasi natin yung humanity o yung pagkatao ng ating Panginoon. Ang kanyang buhay ay inihula at pagkatapos siya po ay ipinanganak. Ano po? Kaya merong Isaiah 7:14, the prophecy of what? Virgin birth. At pagkatapos, yung the birth of Jesus sa Luke 2:6-7, ay makita po natin yung humble birth ng ating Panginoong Hesus, emphasizing His entry into the world as human being. Kaya talagang napakalinaw ng turo tungkol po sa pagkatao ng ating Panginoon. Matagal pa lang, bago siya pinanganak, yan po ay inihula na. Saan po yan? Sa Isaiah at marami pang iba. At of course, ipinanganak siya, Luke 2:6-7, the birth of Jesus. Ipinanganak ang ating Panginoon. Alam na alam po natin yan. Sino po yung naging ama niya sa lupa? Na maaaring ang tawag ay stepfather. Si Jose. So, ang ating Panginoon, ipinanganak, lumaki siya, at meron pagkakataon maaaring experience na nabasa niyo sa kanilang kasulatan na nawala siya sa kanyang mga magulang. Saan siya natagpuan? Sa templo. Tapos kausap niya yung mga saserdote at namangha sa kanya. At tinanap siya ng kanyang mga magulang at sabi niya, ba't mo kami iniwan at nasaan ka? At ang sabi niya, hindi niyo ba alam? Sinasabi niya yung kanyang magiging buhay. Na ang sabi niya, ako ay dapat nasa talo ng kanyang ama. At pagkatapos ang sabi doon, sumama siya sa kanyang mga magulang at naging masunurin siya anak. Nagtanong ako, sabi ko, nasan ang buhay, nasan ang Panginoon nung siya po ay binata? No? Tanong niyo din ba yan? Yung teenage life niya? Kung meron siguro, baka makapal yung Bible natin, baka merong pero bakit wala? No? Kasi merong prophecy about His birth, His coming, His death, and even His life. Nung siya ay nagpasimula ng kanyang ministry. Kailan yan? Maybe what? 30 years old? 31, 32, 33, pagkatapos namatay siya. Di ba? So, 33 years old, namatay siya. Yung kanyang ministry, maaaring nag-start when he was like maybe 30 years old. Kasi ang kanyang ministry ay 3 years. Nasaan yung kanyang buhay nung siya po ay binata? Hindi nyo alam? Ako rin. Ba't natin binanggit? Kasi, maaari na may makita tayo na may nagsulat ng tungkol sa kanyang pagkabinata. Kaya tanggap po natin, dahil sa tinanggap natin ang banal na kasulatan, ang sagot po doon, hindi na natin alam. Sapagkat ang mahalaga at pangunahin ay ginawa na ng Diyos. Yung kanyang kapanganakan, ang pagdating, ang kanyang pagtuturo sa kanyang ministry, nakita siya, pinatunayan kung sino siya, Messiah, Anointed One, hanggang siya po ay pinahirapan, namatay, at nabuhay na maguli,
at pagkatapos ng turo ng karya ng Diyos, at pagkatapos umakyat, at pagkatapos babalik. So yung pong mga nangalap sa hindi na po talaga kalooban ng ating Panginoon na ilagay. Kasi po, ang sabi din diyan, di ba? Kung lahat isusulat, sabi, yung kulang, maging asang libutan ito. Hindi kakayanin. Kaya, ang makikita po natin ay ang ating Panginoong Yesus sa kanyang kapanganakan at siyempre, nabuhay siya sa kanyang paglilingkod at ganoon din naman sa kanyang kamatayan at pagkabuhay ng mga buhay. Ay, ito, maganda to, nabanggit natin ito kanina. Jesus' emotional experience. Ano ba emotional experience? Ito yan. Kasi sa John 11:35, mayroong pinakamahabang verse. Ano yun? Jesus wept. Umiyak siya. Hindi lamang yung tumangis, talagang, kasi yung wept, iba yata yung wept, nanangis. Kasi pwede kang mag-cry, magkonti kang luha, pero yung wept, iba. Mga kapatid, bakit ba siya umiyak dito at nanangis? Namatay yung kanyang kaibigan, si Lazaro. In fact, hindi namin kalungkutan kay Lazaro kasi nakita niya maaari yung mga tao na parang walang pag-asa. At ang ginawa niya kay Lazaro, binuhay niya. Nevertheless, Jesus wept, showing His capacity for human emotion. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, umiiyak din. No? Nakakaranas siya ng kalungkutan. Kaya, huwag nating sabihin, ang Panginoon ay walang dinanas na kapigatihan at kalungkutan. Nanangis nga siya. Ano po? He wept. Sa Luke 22:44, Jesus experiencing anguish in the garden of Gethsemane. Kasi malapit na po siyang hulihin, pahirapan, maaaring nakikita niya na po kung ano yung gagawin sa kanya. Sa Gethsemane, nanalangin siya. May kasama siya, natutulog naman. At pagkatapos po, ang sabi, pinawisan siya, at ito ang sabi, para mga butil ng mga dugo. So sobra, ang tawag po doon, anguish. Talagang hirap na hirap. Naranasan nyo na ba yan? At naranasan ko rin po yan? Na kung saan, naranasan natin na magsikip ang ating dibdib. Kasi narinig ko po yan sa nanay ko at sa iba pa, sumisikip yung aking dibdib. Nung naranasan ko, totoo pala. Sa sobrang hirap at sakit na ating nararamdaman sa ating emotion, pwede po tayong magkaroon ng heart attack, o kaya sabihin natin, pagsisikip ng dibdib. At talagang mahirapan tayo. Dinana siya ng ating Panginoon. What about yung physical needs? Jesus felt hunger after fasting for 40 days and 40 nights. You remember in temptation, di ba? Hindi siya kumain, no? Prayer and fasting, 40 days. Then, no, pagdating ng halos matatapos na, tinukso siya ni Satanas. Anong tinukso sa kanya? Hindi ba ikaw ang Diyos? Bakit hindi mo gawing tinapay ang batong ito? So, alam ni Satanas, nagugutom siya. Hindi naman sinabi ni Satanas, huwag ka naman kunwari, hindi ka naman talaga gutom no? Kaya hindi ka naman talaga nahihirapan. Hindi. Alam niya, at ang sabi niya, bakit hindi mo gawin na ito ay tinapay? At pag siya ba'y tumalon, ang tanong, mahuhulog ba siya? Di ba? Umakyat siya. At sabi, ibibigay ko ganito at pagkatapos tumalon ka riyan. Kasi sasaluhin ka ng mga angin. Ang tanong, siya ba ay pwede tulad natin, nahuhulog din, nadudulas din, nagkakasugat din, nahihirapan din, sa ating mga at least nababasa na tulad nito, na kung saan, ang sabi, siya po ay napagod sa kanyang paglalakad. Ang sagot, oo. Kasi alam ni Satanas, no? Na kaya po siya tinukso. Ewan ko, ba't mayroong katuruan? May nakita ko. Dahil nabasa nila na kapag kinagat ka ng, anong tawag dito? Ng ahas, yung venomous snake. Kasi sinabi, hindi ka tatablan
May napanood ako sa YouTube. Totoo po yan. Pastor, pinaglalaroan po yung rattlesnake. Dugo-dugo na nga siya. Okay. Pagkatapos po ng service, hindi pa natapos, ano nangyari sa kanya? Namatay po. Bakit po? Kasi po hindi ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi nag-succumb doon sa temptation na tumalong. Hindi siya nag-succumb doon sa temptation na sinabi ng mga Pariseo, bumaba ka dyan kung Diyos ka. Patunayan mo. Hindi siya nag-succumb, hindi siya nagpailalim sa temptation na gawing bato. Gawing tinapay ang bato. Ang tao, challenge niya ang Diyos. Gusto niya maging show, magpalabas na kung saan nasa akin ang Diyos. Ito ang katotohanan, hindi na po natin kailangan. Marahil siguro kahit malaki ang iyong pananampalataya at maglabas ako dito ng rattlesnake, ano pong gagawin niyo mga kapatid? May tas nga kamay. Sino po dito willing magpakagat naman? Hawakan man lang. Hindi. We don't do that. Kasi rational mind po tayo at ang ating pananampalataya po ay hindi tinatawag na parang misteryoso. Hindi po tayo may agimat. Wala po tayong galing at wala tayong kapangyarihan. Tandaan po natin. Ang kapangyarihan po natin ay sa pangalan ng ating Panginoon. Kung gusto niyo pong gawin niyo, kayo na lang. Okay? Tawag niyo po ako sa alit. Okay? Kung gusto po nating tumalon at iba pa, na parang subukan ng ating Panginoon, kayo na lang. Maaari sa ibang pagkakataon, maybe, pinakikita niyo ang pananampalataya, maaaring mga bagay na kung saan hindi ka nagkakamali, and you don't challenge God as far as that, para sa akin, it's okay. Pero pwede po tayo minsan na kung saan, tandaan po natin, ang laman po natin, ang ating flesh, ang temptation, tanda natin, madali po tayong madaya at madali po tayong tumanggap ng applause, ng admiration, ng paghanga. Parang hindi, pero tandaan po natin, madali po tayong mag-please, madali po tayong tumanggap ng papuri ng iba. Minsan, hindi natin alam na nakakapagyabang tayo. Hindi natin alam. Wala kang intensyon. Pagdating ng gabi, kinukonvict ka. Ako, may pagkakataong ganyan. Natang sobra yung sinabi ko. Wala kang intensyon, pero nandun. Kasi yun po yung ating nangyayari minsan sa ating flesh. Pero ang ating Panginoon ay wala. Ang sinasabi po natin, siya po ay napagod. Kumakain, nagugutom, etc. Sa letter C, yung kanyang buhay sa sosyal. Ginawa. Kasi Luke 2:52, ang ating Panginoon grew in wisdom and stature and in favor with God and man, indicating his development in a human social context. Kasi nakasama niya yung kanyang mga magulang. By the way, ano ang trait at skill ng ating Panginoon? Ha? Naalala nyo? He is what? A carpenter. Carpintero siya. Kasi si Joseph, carpenter. So, natuturo siya ng trade. So, ang ating Panginoon, maaari, ay gumawa ng bangko. Ng table. Carpintero siya. Jesus ay carpenter. So, nakikita siya ng mga tao, gumagawa siya, at nagpuputol siya ng kahoy, at pagkatapos nagpapako siya. So, carpintero siya. So, ibig sabihin, namuhay siya tulad natin. Nung hindi pa nagpapasimula yung kanyang ministry, nabuhay siya na tulad natin. Kumakain siya, gano'n din yun. Meron akong nabasang libro, ang ganda, ewan ko, pero siyempre, parang isip lang niya yun. Sulat yun ni Max Lucado, kung hindi ako nagkakamali. Kasi, meron siyang halimbawa doon na kung saan, paano isang ina ng anak niya ang ating Panginoon Jesus. Na actually, alam niya na hindi tulad ng isang taong tulad niya. Naalala niyo kasi nakikita ni Maria, aba itong anak ko iba. Tayo iba, minsan may nakikita tayo sa mga, ay anak ko, okay ito, mabay ito, may pagka-genius to. Pero si Maria iba. Kasi ang nakikita niya, hindi niya tulad to.
Kaya nga hanggang laki, pag nagko-communicate sila, ang tawag niya ay woman or lady. May paggalang po din yun. Pero, ang sulat ni Max Cruzado, kung siya man yun, na ang sabi, paano namumuhay ang isang ina na kasama niya ang ating Panginoong Yesus na Diyos? Hindi kaya natuksi siya. Alam ko naman, Diyos ko, pwede ka bang gumawa ng tinapay? Di ba? Eh sa atin siguro yung mga kwento, pag nakapulit tayo ng, anong tawag doon, yung ginaganon, yung genie, di ba, nag-request tayo? Ano kaya? Meron bang temptation? Yun ang question niya, no? Ano lang naman? Pero naisip ko, pwede, no? Meron ba siyang temptation na sabihin sa ating Panginoon Yesus, anak, walang-wala tayong, ang tawag dito, panluto ng tingnan. Gumawa ka kaya? Magmilagro ka. Gumawa kaya siya ng milagro nung time na yan? Hindi natin yun. Bagamat guni-guni natin, pero napakaganda ng challenge kasi pinakikita rin doon ng Panginoon na buhay na kasama ni Maria. Hindi siya nagtago, hindi siya nagano, kasama siya at kapintero siya. Sa John 2:11, sa kanyang social life, umatin siya. Ano yung natinan niya? Ano to? Kasalan, wedding, at kana. At dito sabi yung una niyang milagro. Ano yung unang niyang milagro? He turned the water into wine. No? At ang sabi, ang sarap. Ngayon, makikita natin, ang Panginoon, umatin pala ng kasal. No? Kasi umatin po siya. Gumawa siya ng himala kasi naubusan po ng, anong tawag doon? Nung kanilang inumin. At inutusan siya ng kanyang nanay na si Maria. So, alam ni Maria. No? Sabi niya, ang panahon ko ay hindi pa dumating. Kasi sinabi niya, Jesus, wala na sila inumin. Mayroong tema doon na alam ni Maria, kaya niyang gumawa ng himala. Kaya maaari yung sumulat na kung saan kasama ni Maria ang ating Panginoon, alam mo na meron siyang kapangyarihan. At siyempre, ang ating Panginoon ay gumawa siya. Natatapos na po tayo. Tapusin na natin ito. No, ha? Sa Hebrews 4:15, Matthew 4:1-11, napakahalaga po. Jesus has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Ang Panginoon po ay tinukso at hindi po siya nagkasala. Meron pong nagtanong sa akin at ako'y tanong ko din, pwede ba siyang magkasala? Hirap na tanong yan. Ang sagot ko hindi. At ang sabi ko, sapagkat siya po ay Diyos. Tayo hindi. Siya ay one person, pero Diyos po siya, at siya po ay mayroong katawan. Matthew 4:1-11, the temptation of Jesus by the devil in the wilderness, highlighting His humanity in facing temptation. Siya ba ay nakapag-isip ng masama tulad natin? I believe, hindi. Sapagkat ang Diyos natin ay banal at matuwid. Pero naranasan niya. Kasi ang ibig sabihin ay ganito po. Makakaranas tayo ng mga paghihirap. Makakaranas tayo ng mga kapigatian. Makakaranas tayo ng mga masasakit. Ano po? Sa buhay natin. Pero pwede kang hindi magkasala. Naranasan niyo na po yun. Na napaglabanan mo yung temptation at hindi ka nakagawa ng kasalanan. Pwede. Lalo na po tayo mga anak ng Diyos. Ginawa ka ng masama, hindi ka gumanto. Minura ka, sinabihan ka ng pangit na salita, pero tumahimik ka. At ako'y mo sa bahay, dumalangin ka, at sabi mo sa Panginoon, ikaw ang bahay. So we can overcome. Lalo pa ang ating Panginoon. So we can live without sin. Pwede tayo mamuhay na tayo po ay hindi nagkakasama. Of course, sinabi natin,
nagkakasala naman tayo. When it comes, dumarating din po yan. Pero sa isang araw, at kung gustuin natin, at mamumuhay tayo sa Kanya, tayo po ay makapabibigay ng mga bagay na kalugod sa Diyos at makakapamuhay ng matuwid at banal sa Kanyang harapan. Kasi bakit sasabihin pa ng banal na salita at hahamunin tayo na tayo po ay maging banal tulad ng ating Panginoon na banal? At tayo po ay kailangan sumunod sa Kanya tulad ng pagsunod ng ating Panginoon. Sa bandang huli po, ito, last na po yun. The suffering of Jesus, Mark 15:34. Jesus cried on the cross, expressing a sense of forsakenness. Sa Mark 15 po, umiyak siya at tumangis nung siya po ay nasa krus at lumalabas ay parang pinabayaan siya. Sa Isaiah, ganun din po, 53:3-5, a prophecy highlighting the suffering and sacrifice of Jesus. Ang ating Panginoong Yesus ay talagang nahirapan at namatay para sa atin. Then, yung pong pangalawa, the death and burial. Sinasampalatayan po natin at tinatanggap, ayon po sa John, the crucifixion, death, and burial of Jesus, underscoring his mortal human nature. Kaya po ang ating Panginoon ay pinanganak, namatay, at nabuhay na magaling. At pagkatapos nakita ng mga anak. Alam niyo mga kapatid, lahat ng pinag-usapan natin ay pag-asa at kalakasan natin sa buhay natin habang tayo ay nandito sa lupa. Pangalawa, ito po ay mabuting balita na dapat natin ipahayag sa iba. Na meron tayong Diyos na nagkatawang tao na namatay para sa atin at nabuhay at nagligtas sa atin. Ang gagawin lamang natin ay lumapit sa Kanya at sumampalataya at kilalanin ang ating Panginoon Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Binabanggit natin, tinatanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Tama no? His divinity and His humanity. Because I accept Him as my Lord. And I accept Him, His humanity, as my Savior. Kasi doon lamang po sa humanity niya, nagkaroon tayo ng kapatawaran at kaligtasan sapagkat siya po ay namatay para sa atin. Kaya I accept Him as my Lord and I accept Him as my Savior. Salamat sa atin. Tayo po natin. Panginoon, salamat po sa mga ito. Salamat sa inyo buhay. More than 2,000 years ago, at naisulat din po sa Biblia sa ang inyo pang ginawa para sa amin. Salamat sa inyong pag-ibig, sa akin, sa amin. Salamat sa inyong kapatawaran. Salamat po sa inyong kamatayan at pagkabuhay. Lahat po kami ay nais po namin kayo kinalaman bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos at aming tagapagligtas. Tinanggap ka po namin at namuhay ka po sa aming buhay. Nakita naman sa buhay namin at maging mga kasama namin sama kami namin ang tunay na buhay. Buhay na mayroong katwiran at kabanalan dahil sa inyong malaking biyaya. Pagpalain po ang mga salita ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
MABC po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat Kuya Cards for using you. Thanks the Lord for using you in delivering His message. Purihin ang Panginoon at puno na tayo. Ay, marami pang space sa harapan. 1, 2, 3, 4. So, mukhang pwedeng isang service na lang po. Kaya aircon. Sige. Sa ating pagbibigay, meron akong babasahin isang verse. Ito ay kung meron kayong Biblia dyan, nasa Proverbs 11:24. Sabi dito sa NIV, one person gives freely, it gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. So anong ibig sabihin sa Tagalog niyan? So merong iba na bigay ng bigay ay mas lalong dumadami naman yung mas lalo siyang pinagpapala. Yan yung version na yan. Meron namang ayaw magbigay at sabi dito, comes to poverty. So mas lalong nawawalan. Dalawa lang yan eh. Magbibigay ka or pakabig ka. So, hindi lang sa giving natin to, but this applicable doon sa lahat. General principle po ito ng Panginoon eh. Diba? Sabi, give and it shall be given unto you. So, yun ang paraan ng Panginoon para magkaroon tayo eh. So, while I'm preparing this nung madaling araw, ng umaga, naalala ko, ano bang example na pwede kong na-share? Kasi pag nagsishare tayo ng salita ng Panginoon at wala naman tayong makikita, wala tayong maging example, so sometimes mawala sa atin yan eh. Kasi wala tayong may isip, ano bang example na binigay? Wala eh. So ang pinaalala ng Lord sa akin ay hindi pangyayabang ito kasi totoong nangyari ito eh. At nangyayari pa rin. So, naalala ko yung mother ko doon sa probinsya. Yung ugali niya talaga ay yung palabigay siya kasi mahilig siya magluto ng pagkain. Yan yung ano ng mother ko, yung hobby niya yan is to cook. Luto ng mga pagkain. Nanonood ng YouTube yan at kung ano-anong mga nandun, isi-share pa sa atin anong mga... Siya mahilig siya magluto. Tapos, siyempre, marami siyang mga niluluto. Sinishare niya yan. Doon sa mga, meron siyang stay-in doon, mayroon din siyang mga stay-out na mga servants, na mga katulong. Nag-garden, naglilinis ng bahay. So, pag-uwi niyan, yung mga pagkain niyan, pinapauwi niya yan lahat. So, tuwang-tuwa yung mga katulong niya. Ganon din, hindi lang sa pagkain, ganon din sa damit. Kaya pag nandun ako, ang problema ko doon, so umaga pa lang, nakanda yung 6 na putahin, almusal pa lang yun. Ang problema ko, paano ko kakainin ito? Mauubos, mauupin ito kung hindi ko gagalawin. So ganon yung ano niya. Sa bahay, sanay ako ng tinapay lang saka kape. Okay na yan. Pero doon sa probinsya, yun yung problema ko. Paano ko yun uubusin? Kaya instead of blessing, sometimes it's a curse na. Kasi bumibigat ako nito, Lord, 10 kilo, 75 dito, pag nandun, maabot ako ng 85 kilos. Yan yung, nagja-jogging pa ako dyan So, ang point nito is, dapat magbigay tayo, it should be our lifestyle. Mga Kristiyano tayo, di ba? Kaya binigay ito upang sa ganun ay will be prosperous. At isang naalala ko, kahit yung mga courier, naghatid lang ng yung package ng LBC, mauupuin yun. Papamerindahin yun. Sabi ko, pinagmerinda? Mga nag-deliver lang pala yun Pero pinagmimerienda yun. Nakaupo doon sa saan namin. Doon sa salas. At minsan, kinukunan siya ng dugo kasi blood test. Meron siyang, pinupuntahan lang yan doon pag meron siyang check-up, pinupuntahan ng doktor, mga nurse or
Pinapamerienda niya yan. So ganoon ka, nakita ko how generous yung mother ko. At siyempre, pag ganyan kasi makikita natin, ay magagaya din natin yan eh. So sa ating pamilya, tayo bilang mga Kristiyano, ay gagahayahin din natin yan. At tandaan nyo, nung kayo ay naging generous ba, at kumpara nyo naging medyo, ano tayo, medyo kapit ba? Anong tawag doon? Medyo pakabig. Alin, kailan tayo nabibless? Nung nagbibigay tayo o naging mas pakabig tayo? Yes, yan yung gusto ko na pag-iisipan natin. Okay, so let's pray. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, Lord. Alam niyo po yung puso namin, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang takbo ng isip namin. Alam niyo po, Panginoon, yung mga tinatangkilik namin. At alam namin, Panginoon, na before we ask you, Lord, you already provided all our needs. Salamat po, Ama, na kayo po ang nagpo-provide sa amin ng aming mga pangangailangan doon po sa pang-araw-araw, Panginoon, din sa pangangailangan ng aming mga estudyante, pangangailangan po, Panginoon, sa aming mga pamilya, pangangailangan po namin, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, pag-aaral sa mga estudyante, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, alam niyo po, Panginoon, yung mga bayarin namin, mga kuryente, tubig, Panginoon, mga tuition fees, Lord. Thank you for providing us all the finances, Panginoon, para mabayaran namin ito. At nilalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magturo sa amin at papakita niyo po, Panginoon, base dito sa iyong salita, that you want us to be generous. Dahil ito lang ang paraan upang ay magkakaroon po kami. Hindi po yung naging pakabig po kami, Panginoon. Bagkos ay dapat maluwag kami kung ano po yung pinag-alog niya sa amin, Panginoon. Ito po yung tatanim namin. At alam namin na ito po ay bumabalik, Panginoon, because this is your general principle para po sa lahat. Maging hindi man mananampalataya, ay bumabalik din yung mga binibigay nila, Panginoon. Yes, Lord. At yung mga kaloob na yung offering, tithes and offering, Lord, we pray na ito po ay makapagbigay luwalhati sa iyo at magagamit po namin, Panginoon, para for the furtherance of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bigyan tayo. Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang biyaya ng ating Panginoon. At pagkatapos po tayo po ay magtatapos sa awit at pagkatapos po magkakaroon tayo ng pag-uusap at meeting para po sa ating gagawin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan at katapatan. Salamat sa inyong biyaya. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay inyong ginagamit
Sa ganitong pagkakataon, hindi lamang po sa pagkakaloob, kundi sa paglilingkod, maging sa aming pagsamba at papuri sa umaga ito. Sa aming pagpunta rito at kami po ay nagkakaisa, na magkakasama bilang inyong mga anak, O Lord, na kung saan nandito kami para magbigay ng papuri at pasalamat sa inyo. Gamitin niyo po kami, gamitin niyo ang bawat isa sa aming ulo. Nawa ang iyong mga salita ay manatili sa buhay namin. Pagpalaing kalawaan ng ating Panginoon ngayong umaga. Tanggapin mo ang malaking biyaya ng ating Panginoon, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalooban, ang kanyang pagbibigay ng inyong pangailangan. Maging tapat ka at maging laging handa sa biyaya at kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay at mapagpasalamat. The Lord bless you and keep you. In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen. God bless po sa inyo. Muli po, umawit tayo ng may galak. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri. Sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Amen.